Katan, how to win over stress. Sa buhay ng bawat tao, normal na mayroon tayong problema, kanya-kanyang problema sa buhay ng bawat isa sa atin. Problema sa pamilya, problema sa mga mahal sa buhay, sa trabaho, at maraming problema na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, bawat tao, normal na lang na mayroon tayong problema sa ating buhay. Kung ayaw mo na wala kang problema, anong gagawin mo? Mas maganda mamatay ka na wala ka ng problema. Dahil kapag buhay pa tayo, maraming problema talaga na darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya bawat isa sa atin, ang problema natin kung minsan ay dahil sa ating pamilya, sa dami ng mga nangyayari, mga trabaho, nakulang tayo ng trabaho o sobra naman ng trabaho. Kaya maraming problema na nangyayari na hindi maganda sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino ba sa inyo ang walang problema? Meron ba? Tumawa kayo ha. Alang wala yata. Alam niyo mga kapatid, maraming tao o ibang tao, kunti lang yung bilang kung sakali na ganito mangyayari. Madali lang sa kanila na ma-overcome nila ang kanilang problema dahil sa tulong ng Panginoon sa kanilang buhay. Ang ibang tao naman ay wala silang kakayahan na ma-overcome ang mga ganitong klase ng problema sa kanilang buhay at kung minsan nawawalan sila ng pag-asa na mabuhay pa dito sa ibabaw ng mundo dahil sa dami ng problema na nangyayari sa kanilang buhay. Dahil yung mga iba, nagpapakamatay sila sa daming problema. Ang iba, nababaliw na sila sa dami ng problema na nangyayari sa kanilang buhay. Pero huwag nating gayahin sila mga kapatid. Meron Diyos na tumutulong sa atin na kahit gaano kabigat ang problema, hindi niya tayo pinababayaan ni iwanan mga kapatid. Ipagkatiwala natin sa Kanya at siyang natutulungan niya ang bawat isa sa atin. At sa buhay ng isang tunay na mananampalataya, tayo mga Kristiyano, we can win over stress sa tulong ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya sa umagang ito, pag-aralan natin kung ano ang mga ways to overcome stress. Bago tayo magpatuloy sa ating mensahe, manalangin muna tayo. Dakilang Ama nasa langit, muli kayo napupuri na papasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Purihin ka sa patang Diyos na tapat, Diyos na dakila, Diyos na Espiritu, Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito. Tinipon mo kami upang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa born again experience, mga answered prayers, mga walang kasagutan, higit sa lahat sa kaligtasan. Na tunay nga ay wala kaming deserve sa kaligtasan, ngunit kami nagpupuri na papasalamat sa biyaya mo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, tinatas ko na yung pagtitipon na kayo ang maumuna ang bawat sa amin. Tulungan mo mga kapatiran na maintindihan nila mga banal mo salita naming pag-aralan sa umagang ito at ito'y maging kalakasan nila kapag nakaka-overcome sila mga problema, mga stress sa kanilang buhay. Ganun din sa aking sarili, na tulungan mo ako na may kasimplehan dahil sa sariling kakayanan. Wala kaming magagawa, kaya kailangan namin yung tulong, yung gabay mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At sa kabuuan ng aming outdoor fellowship sa araw na ito, naway ang pangalan mo lang may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, what are ways to overcome stress? Ang una tatalakayin natin ay dapat we must have to learn from the Lord. So dapat, ang gawin natin to overcome stress, mag-aral tayo sa salita ng Panginoon. Amen. So, sa pag-aaral natin sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ito ang nagbibigay sa atin, ito ang nagpapalakas sa atin upang sa ganon, kapag yung mga overstress tayo, may dudulot na maganda para mapagtagumpayan natin ang mga stress na ito, mga kapatid. So, talaga, ang stress, nakakapasama sa katawan ng isang tunay na mananampalataya. Hindi lang yung mga mananampalataya, lahat ng tao ay nakakapanghina kapag nai-stress ng isang tao. May mga kapatiran na sinasabi na nai-stress palagi. Bakit ka nai-stress? Baka ang dahilan na-stress ka, hindi mo makasama yung asawa mo sa pagtulog mo. Baka marami kang iniisip na problema, kaya nai-stress ka. O anong bagay na nagpapa-stress sa atin. Pero ang solusyon lang sa atin mga kapatid, mga Kristiyano, dapat mag-aral tayo sa salita ng Panginoon. Dahil sa pag-aral natin sa salita ng Panginoon, doon tayo
mamomold sa pagiging maturita natin bilang isang tunay na mananampalataya. Dahil kung wala kang nababasa, wala kang naririnig na salita ng Panginoon, parang mahirap na pagtagumpayan natin ng mga stress na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan na mag-aaral tayo sa salita ng Panginoon dahil ito ang nagpapatibay sa atin sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen. Sinasabi sa Romans chapter 15 verse 4, ano man ang nasa kasulatan, noon pang una ay nasusulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang aral na matatagpuan dito. So maliwanag sinabi dito mga kapatid na meron tayong lumalakas ang loob natin at magkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang salita ng Panginoon. Amen. Nararanasan nyo ba na ganun mga kapatid o mas lalo ka nang hihina kapag binabasa natin ang salita ng Panginoon? Ano bang pakiramdam ninyo? Lumalakas ba kayo o mas lalong manghihina? Amen. So, ang pagtitiyaga mga kapatid ay humuhubog ng pag-uugali, ibig sabihin, dahil sa pagtitiyaga, gumaganda at lumalago ang ating pag-uugali. Amen. Dahil kung walang pagbabago, walang hindi gumaganda, ibig sabihin na wala tayong pagtitiyaga at hindi natin kayang pagpatuloy ang mag-aral sa salita ng Panginoon dahil ito nagpapalakas sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil sa pagtitiyaga sa panahon ng pagbabata, nasusubok at tumatatag ang ating pananampalataya. Katulad ng sabi ni Sister Betty ba kanina, sa dami ng problema nagtitiwala sa Panginoon dahil alam niya na siyang magbibigay ng kalutasan lahat ng kanyang problema na naranasan na sa kanyang buhay. Hindi lang dapat siya magtiwala sa Panginoon, kundi lahat tayo ay dapat tayo magtiwala palagi sa Panginoon. Dahil siya ang gumagabay, siya ang kumukop sa atin upang mabigyan ng kalutasan lahat ng mga problema na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, kahit matagal na tayong Kristiyano, maraming Kristiyano, they do not meditate on God's Word as they should sa kanilang buhay and they fail to learn from God. So sa church natin, maraming pag-aaral na nangyayari. May discipleship 1, discipleship 2, leadership training. Sa pag-aaral na nagtuturo si Brother Sam at saka si Dr. John Makmat. So maraming klase ng pagtuturo, pag-aaral na ginagawa natin. Kaya dapat ang isang tunay na mananampalataya, i-grab natin yung opportunity na kapag may magtuturo, samantalahin natin na mag-aral sa salita ng Panginoon dahil ito ang nagpapalakas sa atin, ito ang tumutulong sa atin sa buhay spiritual mga kapatid. Alam natin na ang Bible is the Word of God. Siya ang gumawa, pero lumikha yung mga tao na nagsulat, pero sa totoo lang, ang Diyos mismo ang gumawa o nagsulat sa mga sinasabi ng Biblia. Na ito, ang Biblia ay ito tumutulong sa atin na maging matatag tayo, magkaroon tayo ng comfort, magkaroon tayo ng hope sa pag-aaral sa salita ng Panginoon mga kapatid. So alam ko sa pag-aaral natin sa salita ng Panginoon, marami ng changes na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi na katulad nung una na hindi pa natin nagiging habitual ang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Pero as days goes by, habang patuloy tayo mag-aaral sa salita ng Panginoon, alam ko na maraming tulong sa buhay ng bawat isa sa atin sa patuloy natin na pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kaya, I would encourage each and everyone na kung may mga pagkakataon na mag-aaral tayo, sa mga fellowship, dapat kasama tayo para maging malakas ang kalagayan ng ating spiritual na kalagayan. Amen. We can win over stress by finding the promises that fit our area of need. So, ibig sabihin na kapag mapagtagumpayan natin ang stress sa buhay ng bawat isa sa atin, doon natin makikita the promises na ibibigay ng Panginoon sa atin. So, kung meron tayong makita na magandang parte o promises ng Panginoon sa patuloy na pag-aaral sa salita niya, sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, dapat isulat natin yung mga importanteng bagay na dapat natin
baliwalain sa buhay ng bawat isa sa atin, kundi balik-balikan natin na basahin upang sa panahon ng stress natin, doon natin babalikan uli, babasahin uli dahil ito nagbibigay sa atin ng katatagan ng ating pananampalataya. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, sinasabi, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikalulahati ng Diyos. Amen. So, sabi dito, siya ang katuparan lahat ng pangako ng Panginoon. Dahil sa Kanya, nakapagsasabi tayo ng amen sa mga buhay natin para sa ikalulahati ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang plano ng mga tao, mga kapatid, ay nag-iiba ang Ebanghelyo ni Kristo na ipinangangaral ni Pablo, Silas, Timoteo at di kailanman ang mga iba. So maraming mga preacher na iba-ibang sekta na wrong interpretation nila sa salita ng Panginoon. Kaya hindi lahat ng mga sekta ngayon ay tama ang kanilang pagtuturo sa salita ng Panginoon. Pero tayo na lumaki na sa LJPF, alam natin na ang salita ng Panginoon, ito ang gusto ng Panginoon na mangyari sa ating buhay at may isang katuparan lahat ng sinasabi ng Biblia sa buhay ng bawat isa sa atin. Parang ipagpatuloy natin yung ginagawa ni Apostol Pablo, si Silas at saka si Timoteo nung panahon nila. Alam nyo, nung panahon mga apostoles, mga kapatid, maraming paghihirap na kanilang nararanasan sa kanilang buhay. Maraming pagsubok, maraming trials, pero hindi sila huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat yan din ang pattern natin na kapag nakaranas tayo ng pagsubok, ay lumalayo tayo sa Panginoon. Hindi dapat ganun mga kapatid, bagkos mas higit na lumapit tayo sa Panginoon kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang Ebanghelyo ni Kristo mga kapatid ay hindi oo ngayon at hindi na bukas. So ibig sabihin, ang Ebanghelyo ni Kristo ay laging totoo yun mga kapatid at hindi siya dapat magkamali. Ito ang tapat na salita ng Panginoon na dapat natin paniwalaan sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, barko. Lahat ng pangako ng Diyos ay binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil kay Kristo. So ang pangako, ang sabi ng Diyos sa atin ay oo, hindi kapag oo na, so yan talaga ang will ng Panginoon sa atin. Lahat ng pangako ni Kristo ng Diyos sa atin ay natutupad kay Kristo. Kaya makapagsasabi tayo ng amen sa lahat ng nagawa ni Kristo para sa atin, para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya dapat patuloy lang tayo na mag-aaral sa salita ng Panginoon dahil ito ang nagpapalakas sa atin sa panahon ng stress sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Number 2 sa ating text, lean on the Lord. So anong ibig sabihin ng lean to the Lord? Dapat sumandal tayo palagi sa Panginoon mga kapatid. Kung meron tayong mga problema, mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon at sumandal tayo sa Kanya. Dapat magtiwala tayo sa Kanya ng buo, hindi yung partial, hindi yung konti lang, yung pagtitiwala natin sa Kanya, kundi full ang pagtitiwala natin sa Kanya ng lubusan upang sa ganon ay may bibigay ng kalutasan ng problema natin kapag nakakaranas tayo ng stress sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sa Proverbs chapter 3 verse 5, kayaw ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Alam niyo mga kapatid, alam niyo mga kapatid, ang verse na ito ay tinuturuan niya tayo na ang sino man sumusunod sa lubusan sa Diyos ay mas magaan ang kanilang kalagayan at hindi sila problematic. So alam nyo, kung hindi ka magtiwala sa Panginoon, problema dito, problema doon, lahat ng aspeto yung buhay mo, problematic ka. Kaya anong gusto nyo ba? Sa pagiging problematic, baka mababaliw pa tayo. Gusto nyo bang na ganon? Alam ko na hindi. Kaya ang dapat natin gawin ay dapat tayo magtiwala ng buong puso at lubusan sa ating Panginoon at pagmanangan sa sariling karunungan natin. Dahil maraming tao ay naniniwala sila, umaasa sila dahil sa kanilang karunungan,
dahil sa kanilang kakayahan. Lahat ay magbibigyan ng kalutasan ng kanilang problema, pero hindi yan ang tunay na solusyon sa problema. Kundi, ang dapat natin gawin ay lubusan tayo magtiwala sa Panginoon. So, kung mayroon kang problema ngayon, i-give up mo yung buhay mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon at tiyak na tutulungan niya tayo sa lahat ng problema na mangyayari sa ating buhay. At hindi ka na problematic. Ano bang gusto nyo? Problematic ba kayo o hindi? Alam ko, ayaw nyo magiging problematic. Problematic sa asawa, sa trabaho, sa bahay, etc. etc. So, hindi dapat ganun. Dapat maganda yung takbo ng buhay natin kung si Kristo nasa puso ng bawat isa sa atin na hindi tayo dapat maging problematic. Alam niyo mga kapatid, may mga Christian na they fail. Bagsak sila na sumandal sa ating Panginoong Jesucristo in times of stress sa kanilang buhay. Dahil imbes na sa Diyos sila magtiwala sila sa sarili nilang kakayanan. Pero ang resulta doon, babagsak sila. Hindi sila successful na mapagtagumpayan ang may stress na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa kanilang mga kapatid. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, dapat matuto tayo na sumandal sa Panginoon dahil tiyak na tutulungan niya tayo sa lahat ng problema na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Maraming tao, kahit Kristiyano kung minsan, ay humingi tayo ng tulong yung mga maraming tao. Mga iba, lumalapit sila sa mga counselors kung meron silang problema sa kanilang buhay. Kung meron tayong mga sakit, anong lalapitan natin? Doktor. Hindi dapat herbularyo ang lapitan natin kapag meron tayong sakit. Dahil iba yung herbularyo, iba naman yung sakit. Yung mga doktor, I mean. So, kung may mga kaso na mahirap bigyan ng kalutasan, so lumalapit sila sa mga abogado. At malaking may tutulong ang mga taong ito sa mga problema na nangyayari sa ating buhay. So kung minsan, mas maganda pa na lumapit tayo sa mga kaibigan natin, yung mga close friends and relatives natin. Dahil sila ang nakakaintindi, sila ang nakakaalam kung ano talaga ang problema na nangyayari sa ating buhay. At bibigyan niya tayo ng mga advices na dapat natin sundin para ma-resolve ang problema na nangyayari sa ating buhay. Huwag tayong umaasa sa ating sarili, kundi sa Diyos natin ilagak lahat ng problema natin upang sa ganon ay tutulungan niya tayo sa manangyayari na problema sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sa Awit chapter 37 verse 5, ang inyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala ka ay tulungan ganap. So, ang tulong ng Panginoon mga kapatid ay never ending, walang katapusan yun. Tuloy na tuloy at hindi niya tayo pinababayaan, iwanan mga kapatid. So, there are times na matagal natin nag-pray pero hindi pa pinagkalooban ng Panginoon. Hindi pa sinagot ng Panginoon. So, there are times na maari sa prayer natin, hindi tayo sincere sa ating panalangin. Kaya walang kasagutan ang mga request natin sa Kanya. Parang paisi-isi tayo. So, may mga paraan para dinggin ng Panginoon lahat ng problema natin sa ating buhay. So, ang sinasabi dito sa Awit 37 verse 5, lahat ng mga problema natin, ilagak natin sa Panginoon at magtiwala tayo na tutulungan niya tayo sa lahat ng nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. To win over stress, you must trust the Lord without reserve. So, ibig sabihin, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, wala nang reserba yun. Wala nang ibang paraan, kundi full ang ating tiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang kanyang promise sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So, kung gusto mong lumapit ang Diyos sa iyo, dapat ikaw muna lumapit sa Kanya. Kung gusto mong lumayo ang Diyos, so ikaw muna lumayo sa Kanya. Pero, bilang tunay na mananampalataya, all we have to do ay dapat lumapit tayo palagi sa Panginoon at humingi tayo ang Kanyang tulong, gabay sa buhay ng bawat isa sa atin. So, maari, tanungin natin ang ating sarili, bakit malayo ang Diyos sa atin? Kadalasan, ang dahilan ay nauna tayong lumayo sa Kanya dahil may kasalanan sa ating buhay
na hindi pa natin naisusuko, mga kapatid. Kapag isuko mo talaga yung buhay mo, walang dahilan na hindi ka makalapit sa Diyos. Katulad sa pamilya na lang, kapag ang anak mo ay mayroon siyang nagawang kasalanan, na nahihiya siya na lumapit sa kanyang mga magulang. Ganon din sa atin. So parang tayo mga anak ng Diyos, siyang magulang natin, parang may hindrances tayo na lumapit sa Kanya dahil sa kasalanan na nagawa natin. Kaya dapat lang na lumapit tayo sa Diyos, huwag tayong lumayo sa Kanya dahil sa mga kasalanan na nagagawa natin. So ibig sabihin, nagkasala tayo, isuko natin ang ating sarili para sa ganon, mas malapit yung paglapit natin sa Kanya. Hindi tayo nailang na lumapit sa Kanya dahil alam naman niya kung ano ang nararamdaman ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Number 3, live with the Lord. So anong ibig sabihin ng live? Parang umangkas tayo sa tulong ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat tayo ay manggagawa ng Diyos. Kaya siya ang bukirin at kayo rin ang gusali ng Diyos. Ibig sabihin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9, kaming pareho manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya, kayo rin ang gusali ng Diyos. So, si Apostol Pablo, mga kapatid, inilarawan niyang kanyang sarili na si Apollos bilang mga manggagawa ng Diyos. Ang mga magsasaka ng Diyos at ang mga Kristiyano sa Korinto bilang iglesia ay bukid ng Diyos. Katulad sa atin, mga kapatid, lahat tayo ay manggagawa ng Diyos. Huwag mong i-exclude ang inyong sarili mo na wala kang bahagi sa loob ng church. So, kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka deacon, kung wala kang tungkulin, huwag mong i-exclude yung sarili mo. Dahil kasama ka naman sa church. Lahat tayo ay mahalaga sa loob ng ating iglesia. Hindi mo dapat sabihin na wala akong talent, wala akong ministry, kaya doon na lang ako sa gilid, doon na lang ako sa corner para easy lang yung paglilingkod ko sa Kanya. So, lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng talento, kakayanan para magampanan natin ang ating tungkulin. Kung isipin natin ang ating sarili, huwag mo nang hintayin na sabi ng pastor, ng deacon, brother, sister, gawin mo na ito. So, kusang loob mo na hanapin kung ano may tutulong mo para sa kabubuti ng iglesia. Dahil maraming tao na ang kanilang gusto sa kanilang buhay, kung ano ang makukuha nila sa iglesia. Hindi nila tinatanong kung ano may tulong nila sa ikabubuti ng ating iglesia. So lahat tayo dapat gawin natin ang ating tungkulin na gampanan ng ating tungkulin na umangkas tayo sa tulong ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil maraming Kristiyano ay pabaya sila sa mga gawain, sa mga tungkulin sa loob ng church. Maraming member, maraming Kristiyano na they are busy engaged sa sarili nilang kapakanan. Kasi kung sarili ng kapakanan, so mabilis yun. Mas mabilis pa ng 3:00, sabi nila. Pero kung para sa iglesia, wala, mabagal sila. Ayaw nilang kumilos dahil parang wala silang contribution para sa pagbabago, ikabubuti ng ating iglesia. Dahil ang sarili nilang iniisip, mga kapatid. So, sa loob ng church, marami tayong dapat gawin, no? Kaya, huwag mo na lang tanungin kung ano ang may tulong mo, kundi bagkus ikaw na lang ang ilagak natin ang ating sarili, isakripisyo natin ang ating sarili para sa ikabubuti ng ating iglesia. Scripture teaches that God comforts us that we may be able to comfort them which are in trouble. So, ang Panginoon, tinutulungan niya tayo na we must have to comfort one another. So, magpalakasan tayo sa isa't isa. Kung ikaw ay pinalakas ng kapatiran, dapat ikaw din na pinalakas, palakasin mo rin yung ibang tao, yung ibang kapatiran natin na nanghihina sa pananampalataya. Kapag nanghihina ng isang tao, dapat tulungan natin na i-comfort natin sila. Huwag mong dadagdagan pa ang kanilang problema. So, sister, mas mainam na huwag ka na lang pupunta sa church. Huwag mong sabihin ng ganun. Kundi, encourage natin sila, i-comfort natin sila sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Dahil, kung hindi natin sila i-comfort, manghihina sila at maari lalayo sila sa ating iglesia. 2 Corinthians 1:4.
Inaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaliwang tinanggap natin sa Kanya. So mga kapatid, dapat mag-aliwan tayo sa isa't isa. Kung ang Diyos inaliw niya tayo, dapat ipamahagi din natin, aliwin din natin ang kapwa natin mananampalataya. So may dalawang klase ng dahilan na inaliw tayo ng Diyos. Ang una, dahil minahal niya tayo na gaya ng isang amang umiibig sa kanyang mga anak. So, ang Panginoon mga kapatid, ramdam natin ang pagmamahal niya. Katulad sa pamilya natin, ang anak ay ipinaramdam niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak at tinutulungan niya sa kanyang paglago sa buhay spiritual. At ang pangalawa, sinabi dito, inaliw tayo ng Diyos upang may bahagi natin ang kanyang kaaliwan sa ibang taong namimighati. Kaya ibig sabihin dito mga kapatid na inaaliw niya tayo, tinutulungan niya tayo na tulungan natin mga tao na namimighati sa kanilang buhay. We must have to give and take ang situation. Ito yung sabi nila na reciprocal command. Hindi lang ikaw ang nagpapalakas, kundi ang bawat isa ay dapat magpapalakas tayo sa isa't isa mga kapatid. Kailangan na magbigay tayo ng kaaliwan sa bawat isa sa atin. Ang biyaya sa iba na gaya ng pagbibigay sa atin ng Diyos ng aliw at biyaya. So, maari hindi natin kayang gampanan o kaya natin tularan ang pag-aliw ng Diyos sa atin. Almeno, meron tayong magagawa na maaliw natin sa mga kapatiran natin na nangangailan ng tulong ng bawat isa sa atin. Huwag tayong maging kuripot sa ating buhay. Hindi lang yung sarili natin ang isipin din natin, kundi mas isipin din natin yung mga kapatiran natin na nangangailan ng tulong ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung pag-angkas natin sa Diyos, sa tulong ng Diyos, dapat ganun din ang pagtulong natin sa mga kapatiran natin na nangangailan ng tulong mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, kailangan tayong magbigay ng kaaliwan at biyaya sa iba na gaya ng pagbibigay sa atin ng Diyos ng aliw at biyaya. Alam niyo ang isang tao, tulad tayo ng isang tubo ng tubig, habang dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kailangan na ito umagos palabas. So, yung gripo, kapag nakaklose yun, hindi mo makita yung pagdaloy ng tubig. Pero kapag buksan mo, swak, sabi yung tubig. Iba maraming biyaya na darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, dapat magbigay tayo ng kaaliwan ng bawat isa upang sa ganun, ang biyaya ng Diyos sa atin ay mararanasan natin, makikita natin ang pagdaloy na palabas sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang pag-aliw ng Diyos sa atin, ang kaligtasan na ibigay ng Diyos sa atin, ay tinanggap natin na walang bayad. Kaya, ibigay din natin yung suporta natin, yung tulong natin sa mga kapatiran natin na wala rin bayad mga kapatid. Dahil walang bayad yung pagtulong ng Diyos sa atin, dapat ganun din ang isipin natin sa kapwa natin mananampalataya sa panahon na kailangan nila ng tulong ng bawat isa sa atin. Amen. Number 4, love as the Lord. So, ang pagmamahal natin mga kapatid, dapat tayo mga Kristiyano, tularan ng pagmamahal natin sa isa't isa. So, maari ang kapatid natin ay nagkasala sa atin, so yan na ang dahilan para lumayo tayo sa isa't isa. Hindi dapat ganun ang mangyari mga kapatid. Dahil ang pagmamahal natin ay mananatili sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag natin tularan yung ibang tao na iba ang kanilang iniisip. Hindi nila pinapadama ang kanilang pagmamahal sa kapwa natin. Kaya dapat, bilang isang tunay na mananampalataya, ibigin natin at manatili tayo sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos mga kapatid, alam natin, si Jesucristo, Diyos siya, namatay siya, pero isinakripisyo niya ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pero ang tanong ngayon is that, kaya mo bang isakripisyo yung buhay mo para maligtas ng ibang tao? Maaari, ang sagot natin hindi. Lalong layo kapag kaaway mo yung may liligtas, hayaan mo siyang mamamatay. Bakit sakripisyo ko ang ating buhay? Maaari sasabihin natin. Pero ang ginawa ng Panginoon, lahat tayo ay kaaway niya, pero ganun pa man, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para magkaroon lang tayo ng kaligtasan mga kapatid. Amen. Sa John 15:9 sinasabi,
Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iibigin ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. So, kung paano tayo inibig ng Ama, dapat manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ni Kristo ay katulad din ng pananatili kay Kristo. Huwag natin kalilimutan kung gaano tayo kamahal ni Kristo, mga kapatid. Kung gaano niya tayo kamahal, gayon din tayo kamahal ng Diyos. Kung manatili tayo sa kanyang pag-ibig, mananatili rin tayo sa pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya dapat magmahalan tayo sa isa't isa, katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Bagamat wala siyang nakitang maganda sa atin, ay patuloy na minahal tayo ng Panginoon. Dapat ganun din ang pagmamahal din sa kapwa natin. Many Christians suffer stress because they lack love for God and others. Kaya doon, nai-stress tayo, lumalala yung kalagayan natin dahil kulang tayo ng pagmamahal sa Diyos at kulang tayo sa pagmamahal sa kapwa natin, mga kapatid. Dahil maraming tao, kahit Kristiyano na, ang kanilang buhay ay ang sarili nilang binibigyan ng halaga sa kanilang buhay. At kung anong gusto nila sa material na bagay, yan ang mas higit na nilang ginagawa. Kaya dahil sa sobrang materialistic din natin, doon tayo nagkakaroon ng stress. Dahil gusto natin makamtan lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa ibabaw ng mundo. Ang key dito, mga kapatid, kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin, dapat pasalamatan natin siya at magtiwala, purihin ng Panginoon. Huwag natin angkinin pa yung mga bagay na hindi para sa atin. Dahil kahit kailanman, hindi bibigay ng Panginoon yun eh. Dahil sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, ibibigay niya lang ang mga kailangan natin sa ating buhay. Hindi yung mga gusto natin. Kasi kung gusto natin, wala nang limitasyon ng gusto natin eh. Kung gusto mo na may patine ka, baka mamaya gusto mo magkaroon ng Ferrari. So, yun na ng tao. Walang kakontehan ng tao. Habang mayroon siyang nakikita, hindi siya kontento sa kanyang kalagayan. Bagkos, ang isang tunay na mananampalataya, dapat kontento na tayo kung ano ang inibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. We must surrender to God unreservedly and make a total commitment to Him. So, kung gusto natin na hindi tayo magsasuffer, mga kapatid, dapat isurrender natin ang ating buhay natin ng lubusan at i-commit natin ang ating sarili sa Kanya. Dahil ang Holy Spirit, siyang tumutulong sa atin, siyang nagpapalinis sa atin to fill us with God's love. So kung kulang tayo, ang Holy Spirit, ito yung Kanyang tungkulin para magkaroon tayo ng pagmamahal na katulad ng pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, mga kapatid, again and again, ang pagmahal natin, it must be a reciprocal command na bawat isa sa atin ay meron yung tungkulin na mahalin ang kapwa natin, mga kapatid. Huwag natin pairahalin yung sama ng loob, yung galit, dahil doon ka na-stress kung iyan ang isipin mo eh. Samantala kung nagpapatawad ka, wala nang sama ng loob, walang stress na mangyayari sa inyong buhay. Kahit kunti lang yung trabaho mo, kunti lang yung nakikita mo, kontento na ka sa inyong buhay. Hindi mo na dapat tularan yung mga tulugan, may gisingan pa, may trabaho pa sa hapon, may trabaho pa sa gabi. So, palagay nyo ba, masaya ba yung mga taong ganon? Palagay ko hindi. Dahil wala silang panahon sa kanilang pamilya, wala silang panahon sa kapwa, kundi ang sarili lang ang kanilang binibigyan ng atensyon sa kanilang buhay. Kaya, kung gusto natin, dapat i-commit natin ang ating sarili at ang Holy Spirit siyang tumutulong sa atin sa mga lahat ng pangailangan natin sa ating buhay. Sa 1 Thessalonians 5:23, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya walang kapintasan ng buo niyong katauhan, ng espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, mga kapatid, sino ba ang nagpapabanal sa atin? Ang Diyos mismo ang nagpapabanal sa atin, mga kapatid. Hindi tayo magiging banal sa ating sariling pagpupunyagi. Walang maging banal sa atin, sa sarili natin. Kundi, mas lalo tayong humiwalay sa Diyos, lumayo sa Diyos, kung ang puso natin, ang pairala natin sa ating buhay, bilisang tunay na mananampalataya. Kailangan natin na lubusan tayo, magtiwala sa tulong ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin.
Amen. Sabi ko kanina na ang Diyos ang nagpapabanal sa atin, hindi tayo maaring bumanal sa ating sariling pagpupunyagi. Kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo ng Diyos upang maging banal ng buhay ng bawat isa sa atin. Dahil sa tulong ng Espiritu Santo, ito ang gumagabay sa atin, ito ang nag-iingat sa atin para magiging banal tayo mga kapatid. Dahil ang Diyos gusto niya tayo ay maging banal katulad ni Kristo. Ang ating buong katauhan, espiritu, kaluluwa at katawan ay dapat na manatiling walang kapintasan. Ibig sabihin na hindi dapat pangit ang iniisip natin, mali ang mangyayari sa ating buhay. Yung iniisip natin sa espiritu, yung kaluluwa natin, yung katawan natin, ay dapat handa ito na ibigay ng lubusan sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang katauhan ng isang tao ay binubuo ng tatlong bahagi, yung espiritu, kaluluwa at katawan. Ang espiritu natin, ito yung bahagi na may tuwirang makikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya yung espiritu natin, ito ang kailangan na makipag-ugnay sa Diyos para sa ganun. Sa panahon ng stress, hindi tayo may stress dahil sa tulong ng espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang kaluluwa ay bahaging pinagmulan ng ating damdamin, mga kaisipan ng mga naisin. So, sabi dito ng kaluluwa natin, ito ang pinagmulan ng ating damdamin. Ang kasalanan at sa kaluluwa rin nanggagaling. Ang Biblia madalas na tawagin puso o isip ng kaluluwa. Kaya ang kaluluwa natin, ito ang palagahan natin dahil ito pinagmumula kung ano ang ating damdamin. Kung ano ang iniisip natin, ito yung sinasabi ng kaluluwa natin, pero hindi natin dapat gawin. Kung ano dapat natin gawin para maging stress tayo, bagkos, tulungan natin ang kaluluwa natin na maging ganap ang ating buhay. Para sa ganun, ay madali tayo ma-overcome yung mga stress na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang katawan natin ay ang physical na bahagi ng ating katawan na nasa kapahamalaan ng ating espiritu at kaluluwa. Kung anong ibig sabihin, kung anong sabi ng espiritu at kaluluwa, yan ang ginagawa ng katawan natin. Ibig sabihin, sila ang nagdidictate, sila ang magsasabi kung anong dapat natin gawin. Kung anong order nila, yan ang ginagawa ng katawan natin. Ang tatlong bahagi ng katawan ay kailangan maging banal at malusog upang maging lubos na banal tayo at malusog sa paningin ng Diyos. So, ibig sabihin, yung espiritu, kaluluwa at katawan ay aposto yun. Dapat walang kasalanan, walang iniisip na hindi maganda, bagkos isipin natin kung anong dapat natin gawin para mapabuti ang paglilingkod natin. Upang sa ganun, sa panahon ng stress, hindi tayo may stress kundi mapagtagumpayan natin dahil sa tulong ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo mga kapatid, kapag may sakit tayo, hindi yung doktor nagbibigay ng kalutasan yung sakit natin. Hindi rin yung medicinali talaga nagbibigay ng kasagutan ng mga problema natin sa kalusugan natin mga kapatid. Kung ang ating kaluluwa ay may sakit dahil sa kasalanan, ang ating espiritu ay hiwalay sa Diyos. Hindi ang gamot, hindi ang doktor nagpapagaling sa tao, kundi ang Diyos mismo ang nagpapagaling sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya kailangan natin yung tulong ng Panginoon. Kung estresado na tayo, lumapit tayo sa Panginoon at yak na hindi tayo iwanan ni pababayaan mga kapatid. Maraming beses sa buhay ng bawat isa sa atin, binabaliwala natin ang kakayahan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalong-lalo, may sakit sa paa, may sakit sa kamay, may sakit sa loob ng katawan natin, may sakit na. So, kaya pag gano'n ang kalagayan natin, ipagkatiwala natin lahat yun mga kapatid sa ating Panginoon. At yak natutulungan niya tayo, mabibigyan na ng kalutasan na ayon sa kanyang kalooban. Huwag natin baliwalain ang kapangyarihan ng Diyos mga kapatid. Ang Diyos ay mabuti all the time mga kapatid. God is good all the time. Kaya dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya kung puno tayo ng stress, ang dapat natin gawin natin ang 4 na bagay nito na pag-aralan natin para mawala ang stress sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang stress ay masama sa katawan natin. Kaya bakit may stress kayo? Kayo kung sumakit naman ang katawan ninyo. Alam nyo, ang advice ko sa inyo, para mapagtaguin ng stress, maging busy tayo
sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palagi tayong magtiwala sa Diyos. When nothing is going right, ibig sabihin, kung ang buhay mo ay problematic, alam niyo ang advice ko sa inyo, ito na nakikita ko sa sarili ko, listen to music. Umawit kayo. Dahil ang pag-awit ay gamot ito ng stress, mga kapatid. Amen. Kaya kung palagi kang umaawit, hindi ka na estresado eh. Sabi niyo sa akin, parang wala kang problema, pastor. Dahil nakagawa ko yun sa pag-aawit sa pag-aalas sa salita ng Panginoon. Dahil yan talaga ang nakita kong sikreto sa buhay ko. Subukan ninyo. Kung hindi kayo magaling umawit, subukan nyo na mag-umpisa na kayo umawit. Dahil pagdating ng panahon, sa karyan ng Diyos, lahat nun ay awitan natin sa Panginoon sa pamamagitan ng mga boses natin. Kaya, kung meron kang boses, gamitin mo rin, mag-special number ka sa gawain natin. Kung punta ka sa ibang church, so, share mo yung tinatago mong boses na mapakinggan din ng mga kapatiran natin. Ang huli na sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, no matter how stressed you are, remember how blessed ang bawat isa sa atin sa harapan ng Panginoon. Amen. Nalangin tayo, mga kapatid. Dakilang man nasa langit, muli ka na pupuri na papasalamat sa iyong kabutihan. Purihin ka sa patang Diyos na tapat, Diyos na dakila, Diyos na Espiritu, Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Panginoon, maraming salamat muli sa oras na ito, sa mensahe na aming napag-aralan upang mapaglabanan ng stress sa buhay ng bawat isa sa amin. Na tunay nga, lahat kami ay estresado sa aming buhay, ngunit sa aming napag-aralan sa araw na ito, nawa ito'y maging kalakasan ng bawat isa sa amin upang sa ganun, kapag nakakaranas kami ng stress ay mawala ito sa aming buhay. Kaya tulungan mo kami na ang mensaheng ito hindi lang namin narinig, kundi i-apply namin sa aming buhay bilang isang tunay na mananampalataya. At patawad din, Panginoon, dahil sa buhay namin, maraming beses na estresado kami, maraming beses na hindi kami nag-aaral sa mga banal mong salita, hindi kami lumalapit sa iyo, hindi kami sumasandal sa iyo, hindi kami nagmamahal katulad ng pagmamahal mo sa amin. Kaya patawad sa mga pagkukulang po namin. Naway sa pamamagitan ng mensaheng ito, maging kalakasan namin na magpatuloy na maglingkod hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Kaya maraming salamat muli. Lahat ng ito tinatas po namin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon Diyos at tagapagligtas. Amen.